Maraming salamat po at purihin ng Panginoon. Pwede bang kamayan mo muna ang katabi mo, ang kapatid mo? Salamat sa iyong buhay na narito ka. Sabi mo, lalo kang bumabata. Mukhang may dala-dala kang patotoo sa iyong buhay. Ang simbahan ang dapat na pinakamasayang lugar sa mundong ito. Dahil kagaya ng sabi ng Biblia, oh how good it is. O napakaganda na ang bawat magkakapatid kay Kristo ay nagkakaisa sa isang layunin. Ang laging papurihan siya, sambahin siya, paglingkuran siya. Tandaan mo kapatid, hindi ka nilikha ng ating Panginoon para sa pangarap mo. Nilikha ka ng ating Panginoon para sa kanyang dakilang layunin. Kaya nga bago tayo mag-umpisa, muli, sulyapan mo muna ang katabi mo. Tingnan mo nga yung kanyang muka. Ang ganda niya, ang pogi niya, di ba? Yung tawa pa lamang niya, nakakahamon na sa iyong buhay. Pero kung titingnan mo yung katabi mo, hindi kayo magkamukha sa pisikal. Pero sa espiritual, magkamukha kayo. Kaya ikaw ay espesyal. At dahil ikaw ay espesyal, malaki lagi ang pagpapala mo sa ating Panginoon. At dahil kayo magkakaiba ng mukha, iisa lamang ang tiyak ko. Kahit yan ay masaya, pero iba din yung problema ang dinadala niyan. Kaya huwag mong ikukumpara yung problema mo sa problema niya. Dahil yung problema na meron ka ngayon, regalo yan ng Panginoon. Para unang-una, maglagablab ka dahil yung problema mo, panggatong mo yan sa pananalig mo. Yung problema mo, yun yung kayamanan mo dahil dun mo lamang mai-apply ang salita ng Diyos because you are not just only a listener, but you are a practitioner of the Word of God. Kaya yung mga pinagdaraanan nyo sa buhay ninyo, huwag mong iyakan yan. Magpuri ka sa Panginoon dahil pinagkakatiwalaan ka ng Panginoon. Magpuri ka sa Panginoon dahil pinagpala ka pa rin ng Panginoon dahil yung problema nung katabi mo, hindi mo kakayanin yon pero kakayanin niya. Yung problema mo, kakayanin mo dahil hindi ka susubukin ng ating Panginoon, ang sabi ng Biblia, nang hindi mo kakayanin. So yung problema mo kaya hindi mo kinakaya dahil unang-una natatakot ka agad. Huwag kang matakot sa problema, huwag kang matakot sa pinagdaraanan mo. Tanging ang takot lamang natin ay sa Panginoon. Dahil kapag meron kang banal na pagkatakot sa Panginoon, ang sabi ng Biblia, magkakaroon ka ng karunungan. At yung karunungan ang magdadala ng kaparaanan kung paano ka magkakaroon ng gantimpala at pagpapala. Manalangin po tayo at dumako tayo sa mensahe. Aming Ama, tanging ikaw lamang po ang siyang pinakatampok at pinakamahalaga sa umagang ito. Dalangin ko po, Panginoon, bilang isang iyong lingkod, na ang iyong tinig at ang banal na Espiritu ang kumilos sa lugar na ito. Walang saysay ang lahat ng aking sasabihin kung hindi ito magagaling sa iyo. Walang saysay ang mga magagandang salita na lalabas sa aking bibig kung hindi mo kami sinasamahan, Panginoon. Kaya hangad po namin sa oras at sandaling ito, take over, O God. Ikaw ang siyang magpatakbo ng gawain ito dahil ang gawain ito ay sa iyo. And because you take over, O God, the blessing will run over in our life. That you will always change us. That you will always prepare us. That you will always, O God, lead us to all truth, O God. Kaya salamat aming Ama, na higit pa sa kayamanan ng mundong ito, ang kanilang tatanggapin. Dahil ang iyong salita, kailanman, it is not degrading, but it is always appreciating, upgrading, and increasing, O God. Let you increase in our life today, O God. As we have a full knowledge about you, O God, we will know our rights, O God. And we will be confident enough, O God, to live the truth and to live in boldness. Kaya salamat po, ikaw po ang maluwalhati at maparangalan sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus at ang lahat ng buhay ay magsabi ng
Amen and amen. Alam mo ba ang susi sa pagpapala mo, sa himala mo, sa katagumpayan mo? Salita ng Diyos. Maaring narito ka, hindi mo alam, nung una, pinipilit ka lamang nung kasama mo na ikaw ay dumalo dito, pero magpasalamat ka sa Panginoon dahil merong pumipilit sa'yo. Nung una, pinipilit ka. Pero ang katotohanan, pinili ka ng ating Panginoon. Hindi pinili ng ating Panginoon yung mga matatagumpay, yung mga qualified, pero God qualified the called. He did not call the qualified. Hindi tinawag ng ating Panginoon yung mga banal, yung mga magagaling, yung mga mahuhusay. Pero ang tinawag ng ating Panginoon yung mga walang saysay at walang kwenta sa buhay at yung mga mahihina na kagaya mo. Dahil kung ikaw ay nanghihina sa problema, alam ko nakasama mo ang ating Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, kapag ikaw ay nanghihina, basag ang iyong puso, ikaw ay wala ng ibang inaasahan. Ang sabi ng Biblia in the book of Psalms chapter 34, although hindi yun ang ating teksto ngayon, that God is close to the brokenhearted. Kaya kung dumaraan ka man sa kabiguan, dumadaan ka man sa matinding pagliligligan, isang bagay lamang. Nais ng Panginoon na matutunan mo sa iyong buhay na ang pag-asa mo lamang ay ang Panginoon. Kita niyo po yung nangyari last Friday? Yung nagkaroon ng tinatawag na pansamantalang glitch, bagdown, or aberya sa tinatawag na software ng Windows, na kung saan ang mundo ay naratel. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga tinatawag na mga airport, mga bangkos, ba't hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At ang sabi nga nila, mismong sa ilang mga ospital, pinospone mo muna nila ang mga tinatawag na operation dahil yung mga data na kung saan kung anong nilalaman ng isang pasyente, hindi nila ito magagawa dahil nakakonekta ito doon. So ipinakikita ng ating Panginoon na dapat ang pagtitiwala mo hindi sa bangko, hindi sa sweldo mo, hindi sa tao, hindi sa teknolohiya. Mabilis ang teknolohiya. Dahil unang-una, ang purpose nito, gustong pantayan ng tao ang Panginoon. But walang makakapantay sa ating Panginoon because He is omniscient. At makikita mo kapatid, hindi lamang nag-umpisa ang ating Panginoon sa umpisa ng daigdig na ito. Pero siya ang umpisa ng lahat ng bagay. God did not just only begin in the beginning, but He began the beginning. Kaya kung anumang parte ng iyong buhay ang pinagdaraanan mo, maaaring ikaw ay naguguluhan ka. One of the greatest tragedy of a person, alam mo ba ang pinakamalaking trahedya sa buhay mo? Yes, I know, sasabihin nyo na hindi nyo makilala ang Panginoon. That's true. But one of the greatest tragedy that will come to a person is to live a life without a purpose. Ang mabuhay sa kanyang buhay na hindi niya alam ang layunin niya sa kanyang buhay. Pag alam mo ang layunin mo sa iyong buhay, unang-una ang lahat ng mga layunin na tao sa buhay, alam nila na hindi nila sasayangin ang kanilang buhay sa bisyo. Because when you have a purpose, you will have a control on your life. Na hindi ko aaksayin ang aking oras sa tinatawag na pagmamadyong, pagsusugal, o pagliliwaliw. Ang aking buhay ay gugugulin ko unang-una sa buhay na relasyon sa Panginoon at sa pagtupad sa plano at pangarap at layunin na inilagay sa akin ng Panginoon. At ano ang layunin na inilagay sa iyo ng ating Panginoon? Yes, sasabihin mo, to glorify God, to praise God. Pero ang tunay na layunin na inilagay sa iyo ng ating Panginoon, pangasiwaan ang lahat ng yaman na inilagay niya sa mundong ito to be a good steward. So you must use it, you must manage it, and you must convert it. You must convert it para makapagligtas ka ng maraming kaluluwa. Hindi pwedeng mananatili ka sa problema. Hindi pwedeng mananatili ka sa tinatawag na kahirapan o pagkakasakit. Dahil hindi ang Panginoon ay author ng pagkakasakit. Hindi author ang ating Panginoon ng tinatawag ng anumang kahirapan. Ang gusto ng ating Panginoon bilang ama, bilang magulang, ikaw ay matagumpay sa buhay, ikaw ay pinagpala sa buhay. Kaya nga ang teksto at ang mensahe na pag-uusapan natin ngayong umaga, doers are winners. Doers are winners. Ang mga gumagawa, ang siyang laging nagtatagumpay at nananalo. Kapag ang salita ng Diyos ay isinabuhay mo, maaaring hindi mo maunawaan ito. Kaya patuloy kang umuupo dyan sa mga upuan na yan. Pero huwag mong sabihin na walang nangyayari sa iyong buhay, may nangyayari sa iyong buhay. Dahil unang-una,
humahaba yung iyong pasensya. Nagbabago ang iyong pananalita. Magbabago ang iyong pananalita dahil nagbabago na yung naririnig mo ng mga nasa paligid mo. Ang sabi nga ni Isaiah, kaya madumi ang aking bibig dahil mismo ang nasa kapaligiran ko ay madudumi ang bibig. Kaya kung matatakotin ang lumalabas sa iyong bibig, ang laging iniisip mo ay maintenance medicine dahil yung mga taong nakapaligid sa iyo, mahal ka lamang nila. Pero ang gusto ng Panginoon, maranasan mo ng direkta ang himala sa ating Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng karanasan. Magkaroon ka ng karanasan sa salita ng Diyos so that you can testify the gospel of Jesus Christ in your life. So that you can say that He is the God that healeth thee. He is the God that is my provider. That He is the God that controls my life. That He is the length of my life. Ang Diyos ang haba ng iyong buhay. At maaaring hindi ka pa dumarating doon sa tinatawag na plano ng Panginoon. Dahil maraming bagay ang itinuturo ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, bilang pag-uumpisa ng ating teksto sa umagang ito, ang sabi ng Biblia in the book of John, chapter 10, verse 27 to 28, ang sabi po dito, at dito po natin kukunin yung buong pag-aaral po natin at pangangaral natin ang Ebanghelyo sa umagang ito. The sheep, ano po ang sabi? The sheep that are my own, hears my voice, and listen to me. I know them, and they follow me, and I give them eternal life, and they will never, ever by any means. Binabasa ko po sa aking version ay amplified version. Baka tinitingnan, magkaiba yata yung binabasa ni Brother Jonathan. Ever means he will never perish, and no one will ever snatch them out of my hands. Tinanong mo na nga ba dito sa iyong pagbabasa? Pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, hindi lang basta skimming. Hindi lang basta mabasa mo. Kundi ito ay pagbulay-bulayan mo, idalangin mo sa Panginoon. Because you can read the whole Bible. Walang problema yon. Mabasa mo ang buong Biblia. Ako, nabasa ko ang buong Biblia. May mga naalala ako, may mga natutunan ako. Pero as you go deeper, gusto mo matutunan yung mensahe ng Panginoon. At matututunan mo lamang yung mensahe ng Panginoon. Remember this. When you have a daily devotion with our Lord Jesus Christ, with the Holy Spirit, you will have an ignition in your life. When you have the desire to know all truth, you will be on fire. Kasi magsisikap ka, makikinig ka. Hindi ka papayag na bawat araw na hindi mo pag-aralan ang salita ng Diyos. Hindi ka papayag na bawat araw na ikaw ay magtatrabaho lamang, ikaw ay papasok lamang, ikaw ay kikita lamang. Life is not about wealth. Life is not about having pleasure. Life is about having Jesus Christ with your life. Ang sabi nga ng kausap ko several weeks ago, siya ay merong tinatawag na karamdaman na hindi niya malaman kung ano ang kanyang karamdaman. Ang sabi niya sa aking pakikipag-usap, Pastor, napapagod na ako sa buhay. Ang isang bagay na natutunan ko, I've been a seaman for the last 49 years. Having the one of the best position in the company, ang sabi niya, walang saysay ang pera. Walang saysay ang mga magagandang bagay. Umikot siya sa lahat ng ospital, mga malalaking ospital, mga kilalang ospital. Dinanaan siya sa lahat ng mga rigid na mga tinatawag na mga laboratory tests or kung ano man mga testing na dapat. Napapagod na ang kanyang katawan, labas-pasok siya kada linggo. Pero walang makitang sakit. Ang kanyang katawan ay kusang nagsha-shutdown. Na mismo ang mga doktor ang sinasabi, wala namang problema sa iyong katawan. Nanggaling na siya sa ospital sa Scotland o Scottish Hospital. Nandito na siya, nagpadala na siya sa Pilipinas. Wala pa rin makita ang doktor. Dahil ang kanyang pinagdaraanan, ito hindi simpleng sakit ng katawan, kundi sakit ng isang spiritual na buhay. Dahil kagaya ng sabi ng Biblia, what shall profit a man if he gain the whole world? If he gain the riches of this world, magkaroon ka ba ng bagong iPhone? Magkaroon ka ba ng bagong sasakyan? Laging tatandaan mo
These pleasures are just vanity. Walang problema na maranasan mo ito, pero huwag mong sasambayin ito. Because you will fall under an idolatrous life. Alam mo yung idolatry? Yung idolatry, hindi lamang yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Minsan yung idolatry, sinasamba mo yung pastor. Na lagi ang tingin mo, kailangan si pastor ang manalangin sa akin kasi siya ang magpapagaling sa akin. Hindi kami makakapagpagaling sa'yo. Hindi kami ang susi ng iyong kaligtasan. Hindi kami magaling. Sapagkat kung hindi kami sasamahan ng Panginoon at ng banal na Espiritu, kami ay parang basahan lamang. Kundi isa lamang ang magaling. Kahit ikaw ay nasa bahay, sa bawat pinangaral ni pastor, pinagbulay-bulayan mo ito, nasan ka mang lugar, ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ang tawagin mo. Minsan kasi nilalagay niyo ang pagtitiwala ninyo sa amin na hindi dapat ang pagtitiwala niyo sa amin na kami lamang ang kailangan manalangin para sa iyo. Kahit yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo, pag nilagyan niyan ang niyang kamay sa iyong ulunan, ikaw ay gagaling. Dahil napakaliwanag ng sabi ng Biblia, ano ang makakapagpagaling? Ang pangalan lamang ni Jesus, ang pangalan lamang ni Yahweh. That you have the power and authority to resist and rebuke the devil, to resist and rebuke sickness. You have the power to say life over death sa buhay ng taong katabi mo. Kung hindi mangyari, ulitin mo ulit. Naalala ko si Smith Wigglesworth. Siya ay isang mangangaral na hindi siya nanggaling sa theological school o sa formal na pag-aaral ng salita ng Diyos, but he came in the school of the Holy Spirit. No read, no write, pero ginamit siya ng Panginoon. Ilang tao ang kanyang sinubukang buhayin, pero ilang tao din ang namatay. Pero hindi siya nagpapigil. After the 10th, the 20th, the 30th, doon naghimala ang Panginoon. So what God is trying to tell us, continue on. Hindi ka man tinugon ng Panginoon ngayon, it doesn't mean it is no. Naalala ko ang sabi ni Reverend Catherine Kuhlman, marami sa atin gusto natin ng pabor ng Panginoon. Marami sa atin gusto ng answered prayer. Marami sa atin gusto ng anointing. Pero kung ikaw, mag-a-anointing ka lang na gusto mo ng 4 hours of anointing, 2 hours of anointing kapag ikaw ay mga ngaral lamang o ikaw ay kakanta lamang, hindi yung mangyayari. Because God will always ask you what you have done for the last 20 hours of your life. What have you done for the last 1 week of your life? God is not interested on religion. Religion will always say, kagalang-galang ka sa harapan ng tao, nagsimba ka ngayong linggo Pag uwi mo sa bahay mo, sasabihin ng anak mo, napakabanal niyan. Hindi natin kailangan, asarin si nanay, susubukan kong asarin si nanay. Tingnan mo, hindi naman nagbabago ang ugali niyan. Madaldal pa rin. God is not looking after religion. God is looking after what you are gonna do from Monday to Saturday. Because most of us, kasama na ako doon, most of us, we are so eager and passionate every Sunday. We are raising our hand, we are crying, that's okay. But what about when you go home? Most of us, we have a problem of double personality. Alam mo yung double personality? Tanggalin nga muna natin yung pagbabalat kayo natin ngayon. Na kung ano ka sa simbahan, dalhin mo ito sa iyong tahanan. Dahil ang sabi ng Biblia in the book of Revelation chapter 1, at ang sabi ng Biblia, that you are a chosen generation, that you are a royal priesthood. Ang sabi sa Revelation chapter 1, that you are a king and a priest at the same time. Saserdote ka, hindi lamang ako, pagdating mo sa bahay mo, ikaw ang magdadala ng mabuting balita. Kaya kailangan yung mabuting balita, hindi lamang nakikita sa bibig mo. Dahil naalala ko ang isang storya na kung saan yung mag-ama, pinapangaralan niya ang kanyang anak, nung bata pa ito, between 1 to 5 years old, pinakikinggan ng anak. Pero when the child come into a full growth or maturity, hindi na pinakikinggan ng bata yung sinasabi ng ama niya. Kundi ang tinitingnan ng bata, yung ginagawa ng kanyang ama. Sinasabi ng aking ama, huwag ako mag-yosi, pero siya, yosi ng yosi. Sinasabi ng aking ama, magsimba ako sa tinatawag na simbahan, pero pagdating naman sa bahay, lakas mag-inom. Siya ang Kristo sa tinatawag na manukan. And how can your child believes in you? That we should be the one, not just only doing the talk. Don't be a Christian. Don't you know that being a Christian is only spoken in the Bible less than 10 times?
Actually, yung unang sinabi ang word na Christian in the city of Antioch, in the book of Acts, that they are called Christian. Tapos sumunod na sa Peter. But most of the Bible, it tells us to be a follower and a disciple of Jesus Christ. When you are a follower, a disciple, you need to deny yourself. Ang sabi nga ng isang mangangaral, kaya bilang isang Kristiyano, kailangan magbago. Ako, sasabihin ko po sa inyo, nandun ako sa proseso ng pagbabago. Hindi pa ako lubusang bago, pero pinipilit ko hanggang ang laging minimithi ko, mapuspusaw. Kagaya nung kanta, Banal na Espiritu, kailangan kita. Kailangan natin banal na Espiritu. At tayo mapupuspos ng banal na Espiritu kapag mag-uumpisa ka sa relasyon mo sa Kanya. At ang relasyon mo sa Kanya ay mag-uumpisa sa pakikipag-usap. Ang relasyon mo sa Kanya mag-uumpisa sa tuloy-tuloy na pakikipag-usap. Pagtataluturin mo ang Book of Acts, bago sila, yes, we do believe. Nandun tinanggap natin ang Panginoon bilang Diyos sa tagapagligtas. Ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse 13 that you are already sealed with the Holy Spirit. Silyado ka na eh. Kaso hindi pa ganun nagpa-function kasi wala kang relasyon. At hindi ka magkakaroon ng unction. Alam mo yung unction? Yung anointing. Dahil anointing, it takes a price. Kung titingnan mo ang lahat ng mga mangangaral na anointed, they have paid the price. Kasi ang sabi ng Biblia, we must offer our body a living sacrifice. Eh, mahilig ka pa rin mag-TikTok. Mahilig ka pa rin sa Facebook. Sinubukan ko nga isang beses, nagkikwentuhan kami kahapon. Salamat sa Panginoon. Sabi ko nga kay Pastor Rodel, itong gawain ng mga kabataan, though it is small, though it is just a movement, tuloy-tuloy lamang natin ito sa panalangin and it will be a revolution. Dahil yung mga kabataan ngayon, ang kailangan nila ay ang Panginoong Hesus. Dahil kung hindi natin sa kanila ituturo ang Panginoong Hesus, number one, madali ang pera sa kabataan ngayon. Dahil unang-una, talamak ang tinatawag ng mga pagtatrabaho through work from home, online business, madali ang pera. They can earn up as small as entry level of 25,000 or 20,000. Dahil maraming mga BPO, mga outsource. Pero ang problema, it will not satisfy them. Hinahanap natin ang kaligayahan natin sa mga bagay. Well, in fact, hindi ito makakapagbigay ng tunay na kaligayahan. Makakapagbigay ng pansamantalang kaligayahan. Pero kapag nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, kaya nga yung word na repentance, ano po ba yun? Hindi lang ito basta pagbabalik loob sa ating Panginoon, but it has attached with a metanoia. The word metanoia means a change of mind. Kung ikaw ay tunay na nagsisi at tinanggap ang Panginoon bilang Diyos sa tagapagligtas ng buhay, ang sabi nga ni Reverend Billy Graham, you will have a change of habit. Papaguin mo yung nakasanayan mo. Babaguhin mo yung pag-uugali mo. At hindi ito madali. Dadandahanin mo na babaguhin mo na mula sa mga makamundo mong kaibigan, dahan-dahan na papalitan mo muna ito ng mga makadiyos mo kaibigan. Sabi ng Biblia, surround yourself with a godly counsel. Do not equally yoke with unbeliever. Dahil kung atin pong titingnan, ang iyong isipan mabilis na makakontaminate na sinasabi ng mundo. Tingnan po natin. Let's have a mini question. Sino po dito ang may mahal sa Panginoon? Hindi nyo mahal ng Panginoon? O baka napipilitan lang kayo, baka nag-iisip pa kayo, okay lang. Okay lang. Dahil hindi naman namimilit ang Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Book of Peter, God is not slow to His promise. Siya ay naghihintay hanggang sa kahuli-hulihan. Hinihintay niya yung pagbabalik loob mo. Like that, yung tinatawag na prodigal son, hindi naman niya sinuyo hinintay niya. Hindi aalis ang Panginoon hanggat may hininga ka, merong pagbabago at merong kang tinatawag na pagkakataon na magbago. Tingnan natin kung mahal ninyo ang Panginoon. Sinasabi mo mahal ang Panginoon. Ikaw na may negosyo, ikaw na may trabaho. Paano kung sinabi ng Panginoon? Pwede ba mag-resign ka sa trabaho? At palitan mo yung trabaho mo na ikaw ay makakadalo ng linggo? It's a big struggle. Dahil unang-una, kailangan mo magbayad. May anak kang tinutustusan. Meron kang mga utility bills na kailangan bayaran.
Pero that is the test of faith. Kasi masusubukan lamang natin ang pagmamahal natin sa Panginoon when we obey. Dahil ang gawain mo bilang isang Kristiyano ay sumunod. Ang gawain ng Panginoon ay gawin ang kanyang pangako. Mahirap sa taong sumunod dahil unang-una meron siyang pag-iisip. Naalala ko nung ako'y bata pa, na kung saan ako ay masasabi natin na hindi naman naghihingalo. Pero malaki ang aking problema. Baby pa ako nun eh. Dahil isinilang ako ng aking nanay na siya ay hinang-hina at ako'y hindi kumakain ng pagkain. Pero narito ako sa inyong harapan, malusog na malusog. Kaya naniniwala ako na hindi ang pagkain ang makakabuhay sa atin. Pero kailangan natin kumain. Ang kailangan natin ay ang Panginoon. Dahil ang Panginoon na nagtatakda ng haba ng buhay ng tao. Kaya huwag mo sasabihin, bata pa siya nang namatay. Bakit yung matanda? Hindi mo sinasabihin na matanda na siya nang namatay. Dahil mismo ang sabi ng Job 14:5, bago ka pa nilikhain ng Panginoon, itinakda na ng Panginoon ang haba ng iyong buhay. Pinagpala ka kung umabot ka ng 70 years old, but the question is not the 70 years old itself. How do you use your life? How do you manage your life? How do you convert your life? Paano mo ginamit ang iyong buhay? Paano mo pinakasiwaan ang iyong buhay? Paano mo binago ang iyong buhay? At binago ang buhay ng mga tao sa pamamagitan ng impluensya ng iyong buhay. At ang aking ama, nagpapatuto siya sa radyo, ang sabi niya, na hindi siya masyadong makaikot. Dahil walang kasamang kanyang misis, si Mami Alita, ang aming nanay. Dahil hinang-hina, kakapanganak. Pangalawa, pag ako'y iniwan ng aking ama sa tahanan, pag iniwan niya ako naiyak ng alas 5 ng umaga, alas 10 na ng gabi, naiyak pa rin ako. Hindi na ako nakain, hindi pa ako nakain, kasi hindi ako nakain eh. Kumbaga ba, lahat na siguro ng science na break ng aking katawan. Kaya nga pati ang COVID na dumaan sa akin na pinerfect yung 10 out of 11 symptoms, nabasag din ng COVID eh. Pero masakit at mahirap. At habang siya ay nagbo-broadcast, may tumawag sa kanya. Maaring alam niyo ang kwentong ito. And that is what you call unconditional love and being selfless. Ang sabi niya, Brother Greg, ako po'y magre-resign sa aking trabaho. Dahil gusto ko pong patuloy kayong makapag-ministeryo at makaikot. Aalagaan ko po ang inyong bunsong anak. Simple lamang ang kanyang trabaho. Siya'y tagapag-alaga ng mayaman. Pero ipinagpalit niya ang kanyang buhay na tagapag-alaga ng mayaman para alagaan ang lingkod ng Diyos, ang ambassador ng Panginoon. At nang siya'y nag-resign, ang sabi ni Brother Greg, ang sabi ng aking ama, wala kami maibigay sa iyo dahil unang-una, evangelist ako, iikot ako ng ikot. Wala akong sweldo sa simbahan. Sabi niya, wala pong problema yun. Ang mahalaga, sundin ko ang boses ng Panginoon. 1 year after nang ako'y lumakas at lumakas ang aking nanay, siya'y nagpaalam na dahil tapos na ang kanyang misyon. At 1 year after, siya'y pinakasalan ng isang may-ari ng ospital. Dahil bakit? Inuna niya ang maglingkod sa Panginoon. Inuna niya hindi yung kanyang pangarap, kundi ipinakita niya na mahal niya ang Panginoon. Kaya makikita po natin dito sa talatang ito na John 10, my sheep. And who are the sheep? The disciples. Mga follower. So in the church, even in the organization, even in the management group, when you are distributing your task, you are creating follower. Kagaya ng ginagawa natin sa simbahan. Ikaw, dito ka sa ushering ministry. Kasi jolly ang iyong mukha eh. Kaya kailangan pag nasa ushering ministry ka, kagaya kanina, lahat kayo masiyahin. Kasi kahit gaanong kabigat, palakpakan natin ang Panginoon. Kahit gaanong kabigat ang pinagdadaanan ng tao, kapag nakitang masiyahin ka, mahihiyahin tao. Pepekiin din niya na siya ay malungkot, pero siya ay magiging masaya na rin. Because your smile is a clear message that there is hope.
Your smile is a clear message that your problem, there's always a solution. Because Jesus Christ is the answer to every problem of your life because He is the way. It's not your job is the way. It's not your business that is the way. It's only Jesus Christ. Kagaya nga po ng tinatawag ng sisidlan na ito ng tubig, ewan ko ba't biglang pumasok sa aking isipan. Na itong tubig na ito, maraming tao gusto lamang makiinom sa baso. Gusto lamang makisalok. Pero kapag ikaw ay dumirekta sa ating Panginoon, humingi sa Kanya, ipinaglabangan mo ang pangangailangan mo, tiyak na walang patlang ang iyong pagpapala at himala sa iyong buhay. You always continue to tap on the source, not just only on your resources. Kaya kapag inutusan ka ng ating Panginoon, huwag kang magdalawang isip. It is a privilege, it is an honor. You give an importance unto God. Sa pagdalo ng simbahan, nagagalit ako sa aking sarili, alam ng asawa ko yan. Pag ako'y nalilate. Kanina nga, medyo nahihirapan akong gumawa ng mensahe. Alas 3 na ng umaga, walang pumapasok. Alas 6 na ng umaga, wala pang pumapasok. Dahil siguro pagod. Alas 10 na rin nakauwi kagabi from Morong. Pero nandoon na hindi ako mapakali, baka maliit kami. And then kailangan ko pa ihatid si Bishop sa Green Hills. Alam mo kapag ang buhay mo ay nakaasa lamang sa Panginoon, hindi ka mapapagod maglingkod. Dahil mismo ang sabi ng salita ng Diyos, when you serve the Lord with gladness, aalisin ng Panginoon yung mga kahirapan, pagkakasakit sa iyong buhay. Dahil ikaw ay nagmamalasakit sa Kanya, kaya ang Diyos igagawad niya yung gantimpala niya sa iyong buhay. Unahin mo ang Diyos. Ang sabi ko nga sa isang kabatiran natin, alam mo nalulungkot ako sa mga Kristiyano. Alam mo bakit? Tingnan mo yung katapat natin na tinatawag, hindi ko alam kung business school. Sila yung nagseseminar doon. Nagbabayad sila ng 2,000, 5,000 piso for 5 hours, 8 hours na conference para lamang matuto mag-business. Papagalitan sila. Hindi sila late. Kung 8 o'clock, 6:30 a.m. pa lang in the morning, nandun na sila. Sa simbahan. Gusto nila, saktong darating sila ng alas 10. Sa simbahan, hindi mo pwedeng mapagalitan o maituwid yung kapatid mo kay Kristo. Magtatapo yan. Hindi na yan magsisimba next week. Pero ang tanging sasabihin ko sa iyo, pag hindi ka magpapatuwid, ikaw ay isang mangmang. Dahil ang nagpapatuwid, ang sabi ng Biblia, ang nagpapatuwid, siya'y matalino. Dahil may mali sa iyong buhay. Dahil unang-una, sasabihin ko sa iyo, wala naman kami mapapala kung ituwid namin kayo. Dahil sino ba mapapagpala? Kayo din naman ang mapapagpala eh. Ako ba mapapagpala? Maaaring pag kayo nagtagumpay, makakalimutan ninyo kami, pero kayo tuloy-tuloy ang katagumpayan. Pero sa kabilang kaparaanan, pagpapalain kami ng Panginoon dahil ibinibigay namin ang aming buhay ng buong buo sa Kanya. Kaya kapag kayo itinutuwid, magpatama kayo para tiyak ang pagpapala ay tatama sa iyong buhay. Isang bagay ang pinapakita ng nagpapatuwid. Siya'y mababa ang loob. Mababa ang loob, bakit? Dahil kahit man alam niyang siya'y tama o alam niyang siya'y mali, meron siyang kalakasan ng loob na magpakumaba pa rin at itikom ang kanyang bibig at sumunod. Dahil nasa pagsunod lamang ang pabor ng ating Panginoon. Because we have one pattern. We have one example. If Jesus Christ obeyed to His Father, why can't you obey to the message of the cross? Gusto mo na malaking pagpapala? Seryosuhin mo ang debosyon mo sa ating Panginoon. Huwag lamang emosyon. Na kung saan, pag ikaw ay may problema, napakaalab mo sa simbahan. Sarado pa ang simbahan. Si pastor ay kakagising, hindi pa nagtututbrush, gusto mo na pumunta sa bahay. Pero kapag tapos ng problema, nakikita mo na sa resort. Na ang kailangan natin sa ating buhay, hindi tayo makita sa resort kada linggo, kundi makita tayo that our soul is resting in His presence. Be consistent. O minsan naman kapag ikaw ay maraming pagpapala, gusto mo nasa simbahan.
Pero kapag sunod-sunod naman ang tinatawag na mga kabiguan, problema, pagtutuwid ng ating Panginoon, kaya nga sabi ko sa mga kabataan kahapon, kahit matitigas ang mga ulo ninyo, gusto ko nakatambay kayo sa simbahan. Dahil gusto kong tumibay kayo sa buhay na pananampalataya at makita ninyo ang buhay ng isang lingkod ng Diyos. Maaari kayo tumatambay lamang, ang sabi ko sa kanila. Pero kagaya ng sabi ng salita ng Diyos, dahil naririnig nyo lagi ang pangangaral ng salita ng Diyos, faith cometh by hearing, and hearing, and hearing, and hearing, and hearing the Word of God. So choose your master. Piliin nyo ang inyong paglilingkuran. Ang paglilingkuran nyo ba ay ang inyong laman? O ang paglilingkuran nyo ay ang ating Panginoon? Pag paglilingkuran mo ang iyong laman, laging masusunod sa iyong buhay, sa susunod na linggo na lamang ako magsisimba, sa susunod na linggo na lamang ako magbabasa ng Biblia. Gusto mong yumaman na nanalangin ka sa Panginoon, hindi ka yayaman at hindi ka tutugunin ng ating Panginoon kung wala kang koneksyon sa Kanya. Pero nandun pa rin ang grasya at biyaya ng ating Panginoon. Dahil hindi tayo pinagpapala dahil tayo nagtatrabaho. Hindi ka pinagpapala ng Panginoon dahil ikaw ay naglilingkod. Huwag kang maglilingkod sa Panginoon dahil gusto mong tugunin ka ng ating Panginoon. Naglilingkod ka sa Panginoon, nagpapasalamat ka sa Panginoon dahil buong buhay mo, napakarami ng ebidensya ng kabutihan ng ating Panginoon sa iyong buhay. I am a product of waiting. Patuloy ako naghihintay hanggang ngayon. Patuloy ako naghihintay na kahit ako hindi makapangaral, kahit hindi ako nangangaral ako sa nangangaral ako sa radyo, kahit wala akong simbahan na pinapangaral, okay lang sa akin na ako'y assistant ng aking tatay. Dahil lagi nilalagay ko sa aking isipan, kung si Joshua nga naalipin lamang ni Moises na laging taga-oo lamang at taga-hawak ng tungkod Kung si Elisha nga na napakayaman, hindi po mahirap si Elisha pag binasa mo ang Biblia. Because he is the prophet of prosperity. Pero pinaglilingkuran niya si Elijah. Kaya kapag ikaw ay naglilingkod na hindi ka tumitingin sa benepisyo, tiyak na malaki ang pagpapala mo dahil ang Diyos ang nakakakita ng bawat lihim na iyong ginagawa sa iyong buhay. At kapag ikaw ay pinagpala ng ating Panginoon, mismo ang mga katabi mo at nakapaligid sa iyo ay pag-aapawan ng pagpapala sa iyong buhay. Masasabi ko sa inyo, hindi kami nabubuhay sa allowance ng simbahan. Nabubuhay kami sa biyaya ng Panginoon. Na kapag nakikita kami ng tao, nakikita nila at nadarama nila ang presensya ng Panginoon. Sabi ko nga, kami ay kagaya ng waiter. Ayo ay kagaya ng waiter. Ano bang ginagawa ng waiter? Nagsiserve. Serve lang ang serve. Pero kapag isang waiter ay nakita yung kahusayan, anong gagawin mo? Kunyari ikaw, sister, nakita mo na halos punasan na ang bibig mo. Hindi ba gaganahan ka na mag-tip? Hindi kami naglilingkod para sa tip. Naglilingkod kami para sa Panginoon. At dahil nadadaman ng tao, at inuudyukan sila ng banal na espiritu, Brother Jonathan, ito ang 20,000, ito ang 5,000, ito ang 1,000. Pero, pangakasiwaan namin ng mabuti yon. May mga estudyante na lumapit sa aking asawa. Sabi, Ma'am Karen, sabi ni Karen hindi ako ma'am. Ate Karen. Tandaan niyo, hindi kami ma'am, hindi kami sir. Kami lingkod ng Diyos. Pwede niyo kami tawagin na ate, brother, okay lang. Pwede po bang ibili niyo kami ng tinatawag na school supply? Pambihira yung pinabibili ng isa, natawa ako Dati akala ko scientific calculator lang ang pinakamahal. Meron na pala mas mahal kaysa sa scientific calculator. Sabi ko, aba iha, yung calculator mo, 6,000, mahal pa doon sa pangangailangan ng anak namin. Manghiram ka na lang. Bibili namin yung mga school supplies mo, pero hindi yan. Minsan kailangan maging mahusay tayong tagapangasiwa ng pera. Dahil mismo ang Panginoon, tinuruan niya ang kanyang mga disipulo na maging mahusay. You need to control. Ang dalawang bagay na natutunan ko sa aking paglilingkod for the last 14 years, itong iingatan niyo sa buhay ninyo. May mga tao magsasabi sa inyo na hindi kayo iiwanan. Pero sigurado yung taong magsasabi sa iyo, siguradong iiwanan ka niya. May mga tao magsasabing, mahal na mahal ko ang Panginoon. Kahit anong mangyari, hindi ko iiwan ang Panginoon. Nung itinuwid mo, iniwan ka, iniwan din yung Panginoon. Tandaan mo kapatid, you can fool people, but you cannot fool God. Because God is looking into your heart. Pero magbalik loob ka pa rin sa Panginoon. Dahil dalawang bagay ang pagkakilala ko sa Panginoon. I know that the God that we serve, He is a God of judgment. But what is yung tinatawag na pinakalitaw, the God that I serve, He is a God of love. He is a God of mercy. He is a God of grace. Pero huwag mong abusuhin.
Na dapat dinadala ka lalo ng Panginoon sa kabutihan niya. Sabi ng Biblia, that His goodness always leads you to repentance. Dahil kapag ikaw ay lagi na lamang pinapatawad ng Panginoon, hindi ka nagbabago, it is what you called a worldly sorrow. There's two types of sorrow, a godly sorrow and a worldly sorrow. A worldly sorrow, Brother Bernard, pasensya na. Marami akong ginagawa eh. Marami akong bayarin, kaya inisip ko muna yun eh. Sister Grace, late ako eh, kasi marami akong inasikaso sa bahay eh. Tandaan mo kapatid, yung kausap mo, may pamilya din yan. May inaasikaso yan. Hindi lang ikaw yung may pamilya at yung may problema, pero iniwan muna nila yung problema nila na alam nilang paglabas nila ng simbahan, nandun na inaayos ng Panginoon yung problema nila. Tayo may problema, hindi lang ikaw ang tao. Hindi lang kami ang immortal. Nasasaktan din kami, napapagod din kami. Pero ang laging sasabihin ko sa iyo, unahin mo ang Panginoon. At tiyak, unang-una, magkakaroon ka ng kapayapaan. Hindi naman agad kataugunan eh. Kapayapaan. That I will give you peace that passeth understanding. And when you have peace, makikita mo yung solusyon. Kaya naman hindi mo nakikita yung solusyon, natataranta ka eh. Natataranta ka sa mga bayarin. Natataranta ka sa demand ng iyong anak. Natataranta ka na yung mister mo. Grabe kung makapag-utos, akala alipin ka. Pero bibigyan ka ng Diyos ng kalakasan para hindi ka marinde. Kaya kung ating titingnan, piliin mo. Mabubuhay ka sa laman? Mabubuhay ka sa laman na alipin ka ng cellphone? Na kung saan ang iyong buhay, lagi ka nakadutdot ng cellphone, na akala mo, papakasalan mo na yung cellphone mo, pero lagi mong tatandaan, hindi ka naman nayayaman sa pagte-text mo. Let us be true. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, kung ikaw ay tunay na tagasunod ng ating Panginoon, tanda mo, Christianity is not a religion. Christianity is a way of your life. Ito isang buhay. Hindi mo kailangan na pagkalandakan na kapatid, Kristiyano ako eh. Kristiyano ko nga, hindi ko makita sa iyong buhay. I always remember when we go out sa mall, sa restaurant, tinatanong nila, sila nagtatanong, dapat kami ang nagsasabi, Kristiyano po kayo, ano? Bakit kaya? Nakikita siguro sa buhay. Na kapag ikaw ay kumain sa restaurant, hindi mo iiwanan yung mga pagkain mo nakakalat. Ititipon mo. Iimisin mo ang salitang Quezon. Pipispisin mo. Ilalagay mo doon sa tinatawag na tray, tandaan mo, yung mga tao, mapapadali yung trabaho nila dahil naging pagpapala ka. Yung pagpapala, hindi naman kailangan laging malaking pagpapala ang ibigay mo sa kanila. Your small ways of deeds. Magaling ka nga sa Biblia. Alam mo nga ang buong Biblia, walang problema yon. Kaya nga ang Panginoon, alam mo kung kaninong galit na galit ang Panginoon? Sa mga magagaling sa Biblia. Dahil lang natandaan ko, sa isang bahagi ng Biblia, James 3 verse 13, ano ang sinasabi? Ano ang sinasabi doon? He that is wise, he that has understanding of the Word of God, let him show it through his deeds, done in humility. Mas dumadami ang alam mo sa Biblia, mas lalong nagpapakumbaba ka dahil unang-una hindi mo mauunawaan ang kalakihan ng ating Panginoon dahil mas lalong nakikita mo yung kanyang kalakihan, mas lalong lumalawak ngayon yung kailangan mo pang malaman. Kaya makita sa iyong pag-uugali, tandaan mo kapatid, kapag ang isang kapatiran, ang laging pinagmamalaki niya yung kanyang mabuting gawa, tiyak ko yung kapatiran na yon, yun lang yung mabuting gawa na meron siya. Dahil kung marami siyang mabuting gawa, hindi mo na maaalala. Naaalala ko si Pastor Kenneth. Minsan may mga lumalapit sa kanya, Pastor Kenneth, salamat po sa inyong pagtulong, ganyan. Hindi niya kilala kung sino tinulungan niya. Kasi hindi mo na yon iisipin na utang na loob ng tao. Kakalimutan mo na yon. Dahil unang-una yung pagtulong mo sa kanila, hindi mo naman sila tinulungan eh. Kundi tinulungan mo yung ating Panginoon, whatever you have done to the least of the brethren, you have done it for Jesus Christ. So hindi mo kailangan, oy kapatid nung panahon na ikaw ay mahina ang negosyo, ako naglagay ng iyong tinatawag na additional na pautang. Kaya ngayon, kahit yung tubo na lang ibigay mo, wag na yung principal. Malaki na yung tubo 5-6 to Kaya kung yun titingnan, gumawa ka ng gumawa ng mabuti. Dahil ang Panginoon, gawa lamang ng gawa ng mabuti. Hindi siya titingin kung iba. Tandaan nyo, asa na ba ako? John 10 pa lang pala.
First slides mo lang, pero tapusin ko na yung 15 minutes. Love, ang sabi ko sa broadcast, love is not a decision. Sorry, love is not an emotion, love is a decision. Kasi maraming, lalo na mga kabataan, kaya maraming kabataan ang pupunta kay pastor, iiyak-iyak, Pastor, niloko ko ng kapatiran natin. Ang dami ko pa naman na-invest ng mga regalo. May nangyari sa amin. Bakit may nangyari naman sa'yo? Alam mo naman ang tama. Tanda mo, isang bahagi ng Biblia, when you commit immorality, halos mape-perfect mo ang violation ng Ten Commandments. Even Paul said in the book of 1 Corinthians chapter 5, ang sabi niya doon sa lingkod ng Panginoon na nagkaroon ng tinatawag na relasyon doon sa in-laws niya, doon sa asawa ng lalaki niya, mismo si Paul pinalalaya sa simbahan. Dahil alam mo kung bakit? When you commit immorality, yes, lahat ng kasalanan patatawarin ng Panginoon maliban sa kasalanan sa banal na Espiritu. Pero kapag nakakommit ka ng immorality, halos ma-perfect mo yung Ten Commandments. Alam mo bakit? Number 1, bakit? Sabi ng Biblia, do not worship any other God. And then you are worshiping yourself. Alam mo ba yung word na lust? L-U-S-T. It means that you are having a pleasure in the expense of other people. Sumasaya ka, pero yung isang tao ay nabibigatan ng kalooban. And lust is not just only limited sa tinatawag na immoralidad. Minsan ikaw, ginagamit mo isang tao, lagi akong didikit dyan. Kay brother, lagi nang lilibre yan Ikaw naman inaabuso mo. Hindi mo alam, malaki din bayarin yung tao. Ano pa ang babaksak kapag immorality? Greed. Ikaw lang gusto mo sumaya Honor your parents. Bakit? Pinapahiya mo yung pangalan ng magulang mo Diba? So, mape-perfect mo talaga yung Ten Commandments na ma-violate mo kapag ikaw ay nalaglag sa tinatawag na immoralidad. Pero merong pagbangon. Pero medyo mahirap. Kailangan mo ng lubusang pag-iyak at pagsuko sa ating Panginoon. So that God can erase your memory. And God can give you a new season and a new mindset. Dahil kapag hindi mawawala yun, your heart will always condemn you. But God is greater than your heart. Kaya nga maraming pagkakataon, hindi tumatama yung pagpapala sa ating buhay. Ang sabi ng Panginoon, if you are my disciples indeed, then you must deny yourself. Galatians 2. Denying yourself means denying your needs, denying your pain. Hindi mo iisipin yung bigat na kinakarga mo. Dahil mas mabigat yung kinarga ng ating Panginoon nung siya'y nasa krus ng Kalbaryo. And before you will have a crown, and before you will have a victory, dadaan ka muna in the process that you will have a thorns in your life. Hindi naman ako magiging ganito kung hindi ako dumaan sa matinding mga pagliligligan. Na halos minsan, yung bank account mo kailangan mo mai-withdraw kasi kailangan mo ipantapal sa pangangailangan ng ministeryo. Are you willing to give all to our Lord Jesus Christ? Na minsan, yung mga kasamahan mo, yung mga kaibigan mo, yung pamilya nila nagbabakasyon, ikaw nasa simbahan, tuloy-tuloy. Pero hindi mauunawaan ng tao kapag pinagpala ka ng Panginoon, akala maganda ang iyong buhay. Hindi nila naunawaan na ikaw muna ay dumaan sa tinatawag na thorns of life. Hindi nila nauunawaan na gusto mo rin mangarap pero you need to postpone your dreams dahil kailangan mo munang unahin ng simbahan, unahin ng ibang tao at kapag inuna mo sila, alam ng Panginoon yung pangangailangan mo and all these things shall be added unto you and greater than what you need ang igagawad sa iyo ng ating Panginoon. Because everything that you are doing today, it is an investment. Pag ikaw ba yung nag-invest, tutubo ba agad yun? Hindi. Pag ikaw ba yung naglagay sa tinatawag na time deposit, mawi-withdraw mo ba yun next week, next month? Siyempre, mayroon certain period of maturity. Kaya nga sabi ng Isaiah 60 verse 22, when the time is right. So there will be a right time. It doesn't matter kung ikaw is 70 years old, 80 years old, 60 years old. It doesn't matter kung ikaw ay nag-backslide pero malaga nagbalik loob ka sa ating Panginoon. Hindi mo alam. Maybe that one day will be today. Will be that one day, mamayang gabi, bukas, yung pagpapala mo ay bigla na lamang bubuhos. Kaya kung atin mong titingnan, maraming pagkakataon na tayo ay mukhang sheep, but we are a wolves, hiding in a sheep clothing.
Mukha lang yung mabait, pero maraming ngipin yan. Hanggat hindi ka mapupuspos ng banal na espiritu, sasabihin ko sa iyo, lagi kang malalaglag sa laman. Hindi mo mababago ang iyong sarili. At kapag hindi mo mabago ang iyong sarili, nandun naman yung pagpapala pa rin ng Panginoon. Pero hindi mo lubusang makuha yung pinaka-whole kabuuan ng pagpapala ng ating Panginoon. Why? Dahil eto lang. Kung ikaw ay nahihirapan sa pagbabago, isang bagay lamang ang sasabihin ko sa iyo. Nasa tama kang landas. Alam mo bakit? Nung ikaw ay nasa kasalanan, hindi mo kilala ang Panginoon, normal lang sa'yo gumawa ng kasalanan. Pero nung nakakilala ka na sa Panginoon, nagkakaroon ka ng struggle. Which means na meron ng binhi ang Panginoon, kaya nakikipaglaban ka na ngayon dun sa kasalanan mo. Mismo ang sabi ni Pablo, siya din nahirapan . Kaya nga, kailangan mo laging magbalik loob sa ating Panginoon na laging sasabihin ng Panginoon, hindi ko po kaya. Panginoon, ginawa ko na ang lahat ng tinatawag na kaparaanan para matustusan ang aking pamilya, pero laging kapos pa rin, Panginoon. Maring merong kulang. Hindi mo inaamin ang kasalanan mo sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia in the book of Proverbs chapter 28 ba or chapter 18 verse 13, hanggat itinatago mo ang kasalanan mo, hanggat ikinukubli mo ang kasalanan mo, kailanman hindi ka magtatagumpay sa buhay. Bakit, Brother Jonathan, yung mga masasama nagtatagumpay? Huwag mo nang problemahin yung masasama. Ang sabi ng Ecclesiastes, just only to continue to fear God. Problema na nila yon. Huwag mo nang problemahin yung problema nila. Ikaw nga, hindi nila pinoproblema . Problemahin mo yung sarili mo. Kahit naman sila yung mayaman, hindi ka pa rin naman nila maambudan ng yaman. Yung problemahin mo yung sarili mo, huwag na ibang tao. Ang mahalaga kapag ikaw ay pinagpala, maging pagpapala ka sa maraming tao, masama man yan, tamad man yan, o ano man yan, hayaan mo na ikaw ay maging pagpapala dahil pananagutan na nila kung mali ang kanilang intensyon. Kaya kung atin pong makikita, ang sabi ng John 8 bilang connection sa tinatawag na John 10, since we are a disciple, nandun na nakikita natin tayo yung disipulo, tayo yung tagasunod ng ating Panginoon. Ang sabi ng John 8 verse 31 to 32, ang sabi po doon, so Jesus was saying to the Jews who had believed Him, if you abide, I love the word abide, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. At ang sabi pa doon sa verse 32, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. And who is that truth? Jesus Christ. Kapag nasa buhay mo si Kristo at nasa buhay mo ang banal na Espiritu, malalaman mo ang katotohanan. You do not need a teacher, you do not need a pastor, because the Holy Spirit will lead you to all truth. Bakit ko sasabihin na hindi nyo kailangan ako? Mismo ang sabi ng Romans ang salita ng Diyos ay kagaya ng isang hangin, na kung saan kagaya ng isang trumpeta, ito'y kumalat sa buong mundo. Bakit maraming Muslim? Hindi naman sila naturuan, nakakilala sa Panginoon at nagbabago. Because there is the Holy Spirit. Because there is somebody that is praying for them na kagaya ng mga prayer warriors na kagaya ninyo. You are praying for the Gentiles, you are praying for the unbelievers na makakilala sila sa Panginoon. And maybe while they are sleeping, kinauusap sila ng Panginoon. Hindi po natin pwedeng malibilitahan ang pagkilos ng ating Panginoon. Because He is unlimited. His ways is different from your ways. Kaya kailangan ang iyong pag-usayan, hindi lamang yung basta kumakanta ka, Panginoong Jesus, salamat po, ganito, ganyan. Tandaan mo, walang problema na kumakanta ka. Walang problema na nag-a-usher ka. Walang problema na worker ka ng simbahan. Baka naman mamaya, magkaroon ka ng maling intensyon ng puso. Na kaya ka nasa simbahan dahil gusto ko lang magamit yung spare time ko. What I always aspire and desire, na kahit man hindi pa ganun kalaki ang simbahan, kahit man iilan tayo, mabuhay lagi tayo sa kapuspusan ng banal na Espiritu. Ang kwento ko nga sa mga kabataan kahapon, this is a true story. May isang mangangaral, transfer siya ng tinatawag na main church sa isang tinatawag na district church. At yung district church na yun ay meron lamang 50 miyembro. Nanalangin siya sa Panginoon. Panginoon, nanggaling ko sa malaking simbahan. Dinala mo ako dito, pwede po bang dagdagan mo ito na napakaraming kaluluwa?
At yung 50 miyembro ng simbahan, naging 1-5. Naging 3 service. Sabi niya, Panginoon, salamat po sa katugunan ng aking panalangin. At ang sabi ng boses ng banal na Espiritu, hindi ka ba nabibigatan? Marami man ang miyembro ng inyong simbahan, but you are leading a kindergarten people. Ibig sabihin, nandun, dumadalo sila pero hindi nila nauunawa kung bakit sila nasa simbahan. Nandun na hindi sila nagkakaroon ng maturity. Nandun na akala nila lumipat lamang sila ng relihiyon. Pero hindi nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. God is not after the increase of soul. God is after with your increase of your fellowship and relationship with Him. Tandaan po natin, hindi namin kayo maiiligtas. Yung personal na relasyon mo sa Panginoon, lagi namin tinutumbok. Do you allot a time sa ating Panginoon? Ayaw namin na for the last 5, 10, 15 years, na patuloy pa rin kayo matampuhin, patuloy pa rin na kayo'y matatakutin, patuloy pa rin na kayo'y tinatawag na mainisin. Kailangan makita ang pagbabago sa atin, and that is the sign of maturity. That is the sign, that is the Holy Spirit is working in us and through us and within us. Ang pagpapala, walang problema eh. Dahil ang pagpapala nakapaligid sa iyo eh. Ang pagpapala inilagay ng Panginoon sa paligid mo eh. Ang sabi nga ni Reverend Miles Monroe, kung gusto mo ng mesa, putulin mo yung puno, gawin mo mesa. Kung gusto mo ng pagkain, pumitas ka ng bunga at kainin mo. Lutuin mo. So ang kailangan mo gawin, kumilos ka. Ang salita ng Diyos ang mangyayari sa iyong buhay kapag isinabuhay mo. Because faith without work is dead. Ang sabi ng salita ng Diyos sa ating pagtatapos, although pangalawang verse pa lang ako, ang sabi ng salita ng Diyos, show me your faith. Your faith is good. Okay yung pananalig mo. Pero kung yung pananalig mo, hindi mo lalakaran, hindi makikita sa iyo si Kristo. Show me your faith and I will show you my faith with work. Kung ikaw ay gusto mong magkakotse, ang sabi ng isang pastor na kaibigan ni Bishop Greg, sino po ba yung sa oras ng tinig ng himala? Si Pastor Camilo Principe. Kung gusto mo magkaroon ng sasakyan, pumunta ka sa sasakyan. Humingi ka ng mga leaflets, mag-canvas ka, tayuan mo. Gusto mo ng sasakyan pero hindi ka natingin ng sasakyan. Gusto mo ng sasakyan pero ayaw mo mag-aral ng sasakyan. And that is faith with work. Gusto mo magkaroon ng bahay pero hindi ka humingi ng brochure. Gusto mo magkaroon ng bahay pero hindi ka nagtatanong kung magkano yung kailangan mo para bilhin mo yung bahay. Kailangan kang humakbang. Kailangan kang magtipid. Huwag ka mo muna uminom ng Starbucks. Huwag ka muna kumain sa labas. Kung gusto mo magkaroon ng birthday party, huwag ka muna lumabas ng 8 buwan, ipunin mo muna. Kasi kung may pangarap ka at gusto mo yung lang mangyari yung kaganapan ng Panginoon, then you need to control yourself. Kita mo ang Panginoon? Pinakain ng 5,000. Pagkatapos pakainin, ano sabi? Tipunin mo yung mga natira. And that is a good management. That is the best management. Hindi porket marami kang pagbabala. Okay na ang lahat. Tandaan mo, maaaring sinusubukan ka lang ng Panginoon kung paano pangakasiwaan yung bawat pagpapala. Dahil kapag nalagpasan ka ng pagpapala, maghihintay ka na naman ng cycle nito. Because there is a season. At medyo mahihirapan ka. Kasi maghihintay ka na naman, naghintay ka na nga, sinayang mo. Sinayang mo na ikaw ay gusto mo, alam mo yun, marami akong nakakausap. Ewan ko ka, bata-bata ko pa, napakarami ng mga controversial ng mga tinatawag ng mga kinakaunseling ko. Yung isa, akalain mo naman. Ang sabi niya, nag-invest ako ng 1 million, magkakaroon daw ako ng 10 million. Wala kang makikita pera, nag-invest ka ng 1 million, magkakaroon ka ng 10 million. Tandaan mo ang mundo, iisipin mo, mas magulang sa'yo at mas sakim sa'yo, magpapauto ba naman sila, bibigyan ka ng 10 million, tapos ikaw yung magbibigay ng 1 million? My people perish because of lack of knowledge. You have the knowledge of Word of God. Pero the lacking is, narinig mo lang kasi sa akin, hindi mo pinag-aralan, hindi mo pinagbulayan. Ang sabi ng Biblia, meditate the Word of God day and night. Because when you meditate the Word of God, you will know His voice. Tingnan mo ang baby. Dito tayo magsasara.
Pangalawang ano pa lang, verse. Susunod na naman po, after 8 months po ulit. Tingnan mo ang baby. Di ba pag pinanganak ang baby, pag ikaw yung nanay niya, narinig niya yung boses mo bilang tatay at nanay, sa mga susunod na buwan, yung boses mo ang laging hinahanap niya. So sa madaling salita, kapag sinanay mo nadinggin ang boses ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang salita, tiyak na laging aaliwin ka ng Panginoon. Kaya ka hindi nagkakaroon ng kaaliwan sa Panginoon because you are hearing a lot of voices in your mind. The voice of fear, the voice of frustration, the voice of disappointment, the voice of sin, the voice of condemnation. But if you know the voice of God, ang sabi nga ng isang mangangaral na sinusundan ko, si Reverend Kong Hee, you will hear the perfect voice of God pag ikaw ay nasa pinakamatahimik na lugar. That is the voice of God. Pag ikaw ay nasa kwarto, wala ka naririnig na chirp ng ibon, parang minsan mababasag ka eh. Parang akala mo nababaliw ka na eh. Pero doon ka dinadala ng ating Panginoon. Na lalong magpakatibay at huwag kang kikilos, kundi hintayin mo yung pagsasabi ng Panginoon ng yes. Pag sinabi ng Panginoon ng yes, tandaan mo ito kapatid. You know that you are in the presence of God and God is with you kapag maalab ka sa relasyon sa Kanya. Gumising ka ng umaga, manalangin ka, magbasa ka ng Biblia, magsalita ka sa maraming wika. Isang bagay ang magbabago sa'yo. Kung kami sa mga ngaral, isang problema ng mga ngaral na kailangan maiwasan ng lahat ng mga ngaral, the more na nagtatagumpay ang ministeryo, the more na umuunlad, baka tumitingin na siya ay magaling. And that is what you call idolatry. Kung ikaw ay nananalangin sa umaga, nagbabasa ng Biblia sa isang pastor, yung pangangaral mo magiging kakaiba. Dahil magiging kakaiba ang pananalita mo, mararamdaman mo yung anointing ng Panginoon, paano ko masasabi? Ang sabi nga ni Benny Hinn, na naobserbahan ko, na alam ko nandun yung kapangyarihan ng Panginoon, when you feel your right hand or your left hand, na nararamdaman mo yung kuryente at init. At hindi mo mararamdaman lagi yon. Kasi kailangan mo ng tinatawag na buhay na relasyon sa Panginoon. So kapag ikaw ay merong buhay na relasyon sa Panginoon, when you go out to your work, when you go out to your business, tiyak na pagpapalain ka at nakapila ang mga kliyente mo at ikaw ay kagigiliwan ng mga katrabaho mo dahil nararanasan nila yung anointing ng Panginoon. At hindi magaganap yung anointing ng Panginoon unless you have an appointment with God. Ang problema, hinihintay ka lagi ng Panginoon, kaso kinaliligtaan mo. If you want a promotion, ang sabi ko last time, don't look for promotion. Iayos mo yung motion ng buhay mo. Pag inayos mo ang kilos ng buhay mo, promotion cometh from the Lord at iangat ka ng Panginoon. Isang buhay na patotoo, ewan ko kung sinabi na ni Bishop ito. 2 years ago, kilala niyo si Persida Acosta, ang ating kagalang-galang na pao. Dahil meron tayong isang kapatiran, kilala to ni Brother Vic, si Sister Joyce Piano. Di ba, right hand niya yan eh. Sabi ni Sister Joyce Piano, Pastor, pinipresyon ng presidente, si Acosta, na mag-resign na kasi ayaw magpabakuna. Hindi siya makatulog. Dahil nandun yung lahat ng mga tinatawag na mga nasa paligid ng mga, siguro, mga amuyong, na pinipresyon siya mag-step down na kasi siya ang pinakamatagal na gabinete, nakaka-3 president na yata yun. Pwede po bang pumunta kayo sa opisina at ipanalangin siya? So nandoon, dahil hiling ng kanyang kanang kamay, na may panalangin, pumunta kami. Kasama ang ilang leaders ng simbahan. Ipinanalangin namin at hindi siya natanggal sa trabaho, nagpatuloy siya hanggang ngayon. At ipinaalala sa kanya ng Panginoon kung bakit ka nananatili sa trabaho. Ang sabi niya, because there is a man of God that prayed for you. Ngayong August 12, sa harapan ng 7,000 o higit pang mga attorney ng buong Pilipinas, si Bishop Greg ay magsasalita sa harapan nila. Sumunod ka lang sa Panginoon. Yung pagsunod, wag mong tingnan na aani ka kagad ngayon. Tandaan mo, hindi yan money exchange o hindi yan loto o hindi yan kung ano-ano pa man. Pag sumunod ka, wag mo nang isipin na mag-aani ka. Dahil kapag ikaw ay sumusunod para mag-aani, mali ang intention mo.
Mismo ang sabi ng Biblia in James 4 verse 3, kaya hindi ka dinidinig ng Panginoon because you have a wrong intention. Sa oras at sandaling ito, sa ating pagtatapos, kung ikaw ay tagasunod ng ating Panginoon, kung meron ka man kinasasamaan ng loob sa lugar na ito, sa pamilya mo, patawarin mo siya. Because unforgiveness is one of the sin that God cannot forgive. Ano naman kung nagawan ka nila ng mali? Just shake it off. Ibigay mo sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, vengeance is not yours. It's mine. Pinagkaisahan ka sa trabaho? May mga nang-scam sa'yo? Ibigay mo sa Panginoon. And that is being a follower. Ang sabi ng Biblia, cast all your problem, cast all your burden, cast everything unto God. And He will sustain you. And He cared for you. Ano man ang mga alalanin mo? Tandaan mo, meron kang master, ang Panginoon. Siya ang bahala sa bawat problema mo. Ang gawin mo, manalangin, magpasalamat, matulog. Pagising mo sa bawat umaga, bibigyan ka ng Panginoon ng instruction. Or magpapadala ang Panginoon. Huwag mo ipanalangin yung tao, minsan may mali tayo eh. Pinapanalangin mo, Panginoon, gamitin mo nga si Brother Egay. Birthday ko ngayon eh, pagluto ako ng pagkain. Huwag yung tao yung panalangin mo. Manalangin ka sa Panginoon. At magugulat ka. May darating na mga order sa iyong bahay na hindi mo alam kung sino ang nagpadala. Huwag kang tumingin sa tao. Tumingin ka sa Diyos. Tumingin ka sa Diyos na kaya magpala sa iyong buhay. Tumayo po ang bawat isa. At tayo po'y manalangin. Panginoon, mahirap po. Mahirap pong sumunod sa iyo hanggat buhay ang aming isipan. Mahirap sumunod sa iyo hanggat narito ang aming laman. Dahil ang laging hahanapin namin ang makakapagpaligaya sa aming buhay. Kaya tulungan mo kami sa oras at sandaling ito na matutunan na magtiwala at manalig sa iyo ng lubusan. Dahil sa oras na kami magtiwala at manalig sa iyo ng lubusan, Panginoong Yesus, hindi ka mauubusan ng kaparaanan, ng biyaya, na padadaluyin mo sa aming buhay. Oo, maaaring tuloy-tuloy pa rin ang pagdaan mo sa mga problema, pero tuloy-tuloy pa rin ang bibigyan ka ng Diyos ng kalakasan. Because you have the blood of Jesus Christ. Kaya Panginoon, sa oras at sandaling ito, hindi lang kami basta maging Kristiyano, kundi kami, Panginoon, ay maging tagasunod mo. Na sa bawat salita, ang sabi mo, Panginoon, if we are willing and obedient, we shall partake the best of the land. Ang warning mo sa amin, Panginoon, do not be just a hearer of the word, but be a doer of the word. So teach us, O God, on how can we apply your words in our life. Because your words are treasure, O God. Your words are life, O God. Your words are powerful, Panginoon. Kaya dalangin po namin sa umaga at sandaling ito, baguhin mo ang kanilang pananalita. Na mataas ang presyo ng bilihin, mahirap ang buhay, na laging malas, kundi punuin mo ang kanilang pagsasalita ng pasasalamat sa iyo sa gitna ng mga problema. Dahil ang sabi mo sa iyong salita, dapat kami matutong magpasalamat sa lahat ng panahon. In everything, give thanks. Namatayan ka man ng kapamilya sa buhay, magpasalamat ka sa Panginoon. Hindi sa dahil sa namatay ang kapamilya mo sa buhay, magpasalamat ka sa Panginoon. Dahil sa mahaba ng panahon, ibinigay siya sa iyo ng Panginoon. You always see the good things in the bad circumstances. At makikita mo, ang iyong buhay, hindi magbabago, kundi magiging bago. At dahil meron kang bagong buhay, meron kang bagong pag-iisip, may bago kang pananaw at may bago kang kagalakan. Kaya salamat aming Ama, palayain mo ang bawat isa at ang iyong banal na Espiritu mula sa kalooban na nasa amin, ang patuloy na kumilos, trumabaw at magpalaya, O God. So that when we are free, O God, magkakaroon kami, Panginoong Yesus, ng kalayaan na kami maglingkod sa iyo. There's no more shackles in our life. Wala na pong tanikala. Wala na pong prison cell, O God.
But we are just a prisoner of hope. And that hope will always give us and lead us sa kaganapan ng iyong mga pangako. Kaya salamat aming Ama, ikaw po ang laging maluwalhati at maparangalan sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus at ang lahat ng buhay ay magsabi ng Amen. At bago po ako bumaba, hinihiling ko po sa inyo, this coming August 12, ipanalangin niyo po si Bishop Greg. Hindi po biro yun. 7,000 mga attorney, mga mahuhusay yun. Kaya nga makikita po natin, kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, ang sabi ng 36:7 ng Job, the eyes of the Lord are on the righteous. He will enthrone you with the kings. Mga hari yun. Ang mga attorney yun. Nandun sino nga po ba ang head ng tinatawag ng DOJ? Nandun si Rimulya. Kaya hindi po biro yun. Kaya ipanalangin natin at sila, hindi tayo namamangha dun sa tinatawag na nandun si Bishop Greg. Magamit natin yung platform. Yun laging tinitingnan natin, natanggapin nila si Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas ng kanilang buhay. Dahil naalala ko, sabi ni Abraham Lincoln, if you cannot lie, then don't be an attorney. Kasi kapag ikaw ay abogado, kahit na mali, pipilitin mo maging tama. Kaya idalangin po natin sila that let the conviction of the Holy Ghost be upon them. God bless at maraming salamat po.